Merry Christmas! Fourth Impact, maraming salamat. Sir Boy, talagang totoo yung pangalan. May impact talaga. Grabe yung sarap. You know, tagos sa spirit mo yung kanta, di ba? Super. About Loved Christmas, but yung voice and yung harmony, may impact talaga sa akin. Correct. Sabi nga ni Ate Pia, Christmas is the best season. Your favorite. Yeah, I love it. Ganda ng pakiramdam. Kaya special po ang ating programa ngayong gabi. Dahil nandun pa rin tayo sa ating Kaitan in Action, pero marami tayong bisita ngayong gabi. Kuya Alan, di ba? Nagkasama natin ang Fourth Impact. Bugoy will be singing. May mga carolers tayo na dadalaw. We have the young violinist, si Shama, will be playing for us. At Rita Daniela ay aawit para sa atin. Pero hindi natin iiwanan, siyempre, yung ating palabas. Meron tayong mga bisita na dati, Kuya Alan, ay naging masalimuot ang pagtatagpo nila sa face-to-face. Kaya tayo in action because action speaks louder than words, di ba? But katulad nitong Christmas, talagang yung words through songs sometimes speaks louder than action din. So, abangan nyo, pakinggan nyo. We want you to all have a Merry, Merry Christmas. Ate Pia? Well, yun nga. Ang sarap mamaya yung mga bisita natin na returning guest natin. And ito na matiis, pero I wanna share with everyone na yun nga yung joy of Christmas na yung unang punta nila dito, talagang parang magpapatayan. Tapos talagang I'm so offended when I see yung talagang utter lack of respect for your parent. And then mamaya makikita nyo, talagang, wow, I'm so excited kung ano yung maririnig natin sa kanila. Kasi syempre, meron na akong, alam ko na terminal. Yeah. Diba? Dahil sa mansanas. Dahil sa mansanas. Dahil sa apple. Which kung isang beses lang nangyari in one part of the Philippines, pero parang nagiging, diba? Parang nagiging regular na may suntukan doon, diba? May saksakan doon, may sigawan doon. So, for me, napaka-refreshing na sandali lang. Nagsuntukan, magkakasuhan, tapos magiging mag-best friend. Pero ang sarap ng pakiramdam at sarap isipin na kahit sa munting paraan, ang ating programa ay naging daan para maging magkaibigan ng mga hindi nag-uusap. Kahit man lamang ho doon ay fulfilled tayo. Super. Di ba? Napakagandang regalo sa mga. Kaya, mga kababayan, ito po ang Christmas in Action Part 2. Maligayang Pasko. At lahat ng ito ay inyong aabangan ngayong gabi. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang Kaitan in Action with you. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the friends we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. But it's just too hard to sing a sleigh song to say. Hey, jingle bells, jingle all the way. All my fun is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. All my fun is to ride in a one-horse open sleigh. Hairdresser ako doon. Assistant ka lang. Bakla, hindi ka hairdresser, parehas lang tayo ng ginagawa at parehas lang tayo ng At hindi sumahawak ako ng buhok. At yun ang hindi mo kayang gawin at hindi mo magagawa. Kaya hanggang tagawalis ka lang. Nakakatawa ka, tsaka. Tsaka ako pero Bakit naiingit hindi? ka sa akin. Anong kaiingitan ko sa'yo? Balat mo, mukha mo, katawan mo? Hindi ako kagandahan pero nai-insecure ka sa akin. Buti nang galing sa'yo yung word na hindi kagandahan dahil hindi ka talaga maganda, pang. Tatlo anak ko doon, namatay ang isa. Hindi namatay, binenta nyo. Kaya ako natakot nga. Kaya doon ako nagpanik. Gumawa ako ng para makuha ang apo ko sa ospital. Nagpaubaya po ako dahil sa kanya. Dahil wala sa ginagawa ko. Hindi ang Panginoon. Kaya pinaubaya ako. Ano gusto sa nagpapaya? Kasi muna wala nakukutang talaga sa iyo. Inday, hindi naman sira ulo ko na pumunta ako sa barangay. Dahil pa barangay kita na wala kang utang. Ang utang mo na hindi mo talaga binayaran. Yung anak ko, radya kanyang 3 years old. Tapos yung mamang tricycle, sinapak. Siyempre, yung anak ko na si Alvin na mayroong kapinsanan pa rin sa utak, ilalalayang ko na lang.
mahal ko ang anak ko. Yung mga iniipon kong panakan, binenta niya, hindi ko alam. Nakaharang sa daanan. Kaya ginawa ko, binibenta ko unti-unti. Pinakasalan ko na dahil buntis siya, ayun pala bandang huli. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Ginawa ko lahat para maging isang ama. Mahal ko po kasi siya. Gusto ko na po kasi magbago tulad po nung nangyari sa buhay ko. Nahingi po ako sa inyo ng pasensya. Kahit marami ako naging kasalanan sa inyo, hindi niyo pinababayaan yung mga apo niyo. Tagal na kasi pinatawad. Mahal na mahal ka namin. Hindi kita makayang iwan. So, baka naman pwede kayo magkamayan man lang kayo. Doon, kuya mo. Tay, si Ruel at saka si Victorino, nagkaayos na. Nagtanim ng sama ng loob sa iyo. Sana, tuloy-tuloy na lang yung pagbabayad. Kasi may obligasyon naman kayo sa akin. Pinaghirapan ko rin. Magkamayan naman kayo. Meron ka bang isang mabuting bagay na pwede niyong sabihin sa kanya na something na na-appreciate niyo sa kanya? Tinanggap po naman po siya, tsaka mabait po siya. O yan, sige, sumabait ho siya. Magalang po yan sa akin. Magalang? Hanggang ngayon nga po, mama pa rin tawag niya sa akin. Mahal niyo naman po siya. Pwede ho ba tayo mag-konting yakapan naman po tayo? Teacher Elena, humingi po ako ng pasensya at tawad sa mga nasabi ko masakit sa inyo time na yun. Nabigla lang din ako ng time na yun kasi galing din ako trabaho. Pakalamak ako kayo kasi ang galing ko po ako. Galing ko kinukuha yung anak ko. Salamat po. Mama, sorry. Lapitan mo na yung nanay mo. Sorry din kung na may pagkukulong ako sa'yo. Mahal din naman kita eh. Kaso nga lang, sagot ka ng sagot sa akin. Hindi ka naman gagawin sa iyo yun eh. Hindi mo nagawa ako, pre. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita amin doon. Sige, tigtundo na kita. Saka ba umuwi? Alam ko na mabait ka eh. Yung approach mo kasi sa akin, ang pangit kaya ako... Pasensya ka na. Kaya mo na hindi na maulit yun. Friendship is more than enough. Sana itong nangyari sa inyo ay maging isang ehemplo, maging isang basihan sa iba na unang-una, huwag mauna yung init ng ulo mag-akusa. On the other hand, kahit mali na yung ginawa sa iyo, two wrongs does not make a right. Maraming salamat, Shama. Please welcome to the program, Clarice. Hello po. Nanay Lovelyn. Good evening po. And Joby, Merry Christmas. At saka John John. Lahat sila ay naging bisita natin sa Face to Face na nagkaayos-ayos. So, umpisa natin, Clarice. Kumusta? Anong nangyari
Yung mga taon po na hindi kami nag-iimikan, ngayon binubuno na po namin, lagi na po kami nag-uusap. Kakapi sa umaga, pagdating po ng linggo, sisimba. Kumbaga, binabawi na po namin yung taon na hindi kami nagpapansin. Ngayon, okay na po kami ni Mama. Nanay Lapid. Masyado lang po kasing maagang magpakape yan. Pakape, maaga. Kasi nga, papasok daw po siya sa trabaho. Oo naman. Tapos yung mga apo ko, kasi pumapasok maaga, pinagtutulong-tulungan na ako. Tatayo na lang. Nakakatuwa naman po kasi imagine dati hindi kayo nagpapansinan. Tapos sabi niyo pa yung pag nagkakitaan, iwas. Tapos ngayon may pagising-gising pa. May naisip tuloy ako, Kuya Boy, ate. Alam mo kung magka-time kayo at gusto nyo ng extra. So although meron professional counselors at kailangan naman sila, minsan kailangan nung iba yung may makausap lang. Kasi may iba kaming mga naging guest din na hindi pa nagkakasundo. Support group? Baka may mabuo tayong concept na gano'n. Kung tingin nyo, meron kayong maitutulong sa ibang pamilya din na, hindi, ganito lang yan. Parang one step at a time. Pag kunento nyo, testimony nyo yun. Right. So paano ko sabihin na baka hindi totoo? Paano ko sabihin hindi mag-work yan? Testimony nyo yun. Walang po kontra. So it's very powerful. Gaano kagaan ang buhay? Wala na po yung kirot sa dibdib, galit. Bumabawi na lang po yung sa binibigay ko na pagmamahal kay Mama. So na maramdaman na nagsisisi na ako. Ang sarap ng inyong narating. At maraming salamat dahil kayo'y naging bahagi ng aming buhay. Bilinan ko ang ating masisipag na staff. Baka naman yung Noche Buena nila sa December 31. Baka paghatid naman kayo ng masarap-sarap. Tapos gigisingin mo siya alas 11:30 ng gabi. Hindi umaga. Para ng 5:30. Dahil po sa inyo, nagkayos po kami. Saka may bonus pa po eh. Yung washing na binigay ni Sir Alan. Sa amin po ngayon, iniingatan pa po namin ngayon. Maraming salamat po sa inyo talaga. God bless you. Punta naman tayo kay Jovi. Anong nangyari? Kwentuhan niyo kami. Okay na po kami ni Janjan para na po kami magkapatid sa terminal. Pag may pasahero ako nakita, bibigay ko sa kanya. Pag may tumawag sa akin na bibili, tinatawag niya ako. Danjan, kumusta naman? Bigyan niyo pong tulong, pinangalap buhay ko po eh. Pinuna ko po sa isda baboy. Wow. Nakakalap po yung asawa ko, siya po yung nagbabantay. Ano yung leksyon na inyong maibabahagi sa iba? Pag trabaho lang po. Huwag na pong samahan ng mga kalokohan. Saka huwag mong daanin sa init ng ulo ang problema. Kasi po, ang kalalabasan po nun ay gulo. Janjan, ikaw? Ganun din ako, sir. Iwas na lang din po ako. Kasi gulo lang yan, sir eh. Naging blessing kayo sa isa't isa. Baka ang CIA with BA pwede din maging blessing sa kanyang mga kasama at magbigay tayo ng konting pa-Christmas din. Diba? Salamat po. Alam mo ako naman ang take-away ko, hindi ka talaga pwedeng agad-agad manghusga. It takes a while para magkakilala ng husto. Can you imagine that you can be friends this close? Kaya kailangan binibigyan natin ng pagkakataon ng isa't isa na makilala ng husto ang kapwa. Kaya nga po akong ano niyan, sir eh. Kumpare, makangalak na daw po yung asawa niya eh. Ganun ba? Janjan, salamat. Salamat din po. Salamat, Sir Boy. Sir, salamat. Ma'am Pia. May mga regalo kami para sa inyo. Thank you po. Salamat. Ayan. Salamat, Ma'am Pia. Para may mga iuwi kayo sa pamilya nyo. Barley, para malamig ang ulo nyo. At saka may prutas ka, may gulay din. Salamat po, Sir Peter. Maraming salamat. Merry Christmas.
Boy, maraming salamat at Merry Christmas. Narito po ang isang sulat ng isa nating kababayan na nais humingi ng payong kapatid mula kay Ate Pia at Kuya Alan. Dear Kuya Alan, Ate Pia, Tito Boy, ako po ay si Ramona, nagtatrabaho bilang service crew. Sa maliit na kinikita kong 350 pesos a day, pinagkakasya ko ito para buhayin ang 4 kong anak. Isa po akong single mother. Ang problema ko po ay nagsimula noong pandemic. Isa ako sa nawala ng trabaho noon. Kaya't lumipat sa akin ang pinsan ko at nag-alok na pumasok kami sa negosyo ng pagpapautang. Ang pinsan ko namuhuna ng 65,000 pesos. Ako naman ang naghanap ng uutang at naniningil. Sa bawat 2,000 na pinapautang namin kumikita ito ng 400 pesos a month. Ang usapan, hati kami ng pinsan ko sa tubo. Noong una, 5,000 pesos ang iniaabot ko sa kanya kada buwan. Makalipas ang ilang buwan, may mga umutang na hindi nakapagbayad o nakapaghulog. Inaamin ko rin na dahil sa kakapusan, may mga pera rin akong nagalaw sa pautang na yon. Mula nang nagsimula ang pandemya hanggang sa ngayon, sa 65,000 pesos na inilabas ng pinsan ko, 24,300 pesos pa lang ang naibabalik kong pera. Wala naman po akong balak na takasan ang aking obligasyon. Pero ang pinsan ko, panay ang paninira sa akin sa social media. Tuwing may pinupost ako, pinapahiya niya ako sa mga kaibigan at kamag-anak. Tinatag niya lahat ng kakilala ko. Ang masakit, pati ang anak ko, damay dahil nakakarating pati sa mga teachers niya ang mga masasakit na salitang minimensahe ng pinsan ko. Alam kong meron akong maling nagawa, pero sa hirap ng pinagdadaanan ko ngayon, nadadagdagan po ang mga pasanin na dinadala ko sa mga minimensahe ng pinsan ko. Ano po ba ang pwede kong gawin sa problema ko? Hindi ko naman pwedeng ipabarangay ito dahil malaki rin ang pagkukulang ko sa pinsan ko. Sana po mabigyan niyo ako ng payo. Pamasko niyo na sana po sa akin. Merry Christmas at pagpalain po kayo ng Diyos dahil marami talaga kayong natutulungan at nabibigyan ng pag-asa. Ang inyong fan, Ramona. Kuya Boy, sagutin kong diretso yung tanong niya, ano bang magagawa ko? 2 words, usap or communication, and magbayad. Bayad ka. Okay? So, let me explain that first, no? Doon sa part na sinabi mong pinautang mo, pero hindi nagbayad, hindi mo kasalanan yon. Kasama sa risk of doing business, yung hindi ka kumita. Pero doon sa puhunan na admitted mo, kinuha mo, maaaring estafa yon. Kasi entrusted sa iyo yung pera na yon at may pangloloko dahil nga kinuha mo. Sa sulat mo, nakikita ko na hindi mo intensyon mangloko. Kaya sinasabi mo ngang aminado, etc. Kasi nga, kung mababalik lang natin ang time, ang dapat ginawa mo, inutang mo yon. Diba? So, kung sinabi mo sa pinsan mo, 65,000, napautang ng buo, pero pinsan, ako umutang ng 20. Babayaran ko pa rin kahit may interest. But in the end, bakit ka tinatakot na pwede kang kasuhan ng estafa? Ba't hindi ka nalang kasuhan? Because mas importante sa kanya ang maningil. So that's why I said usap. Kausapin mo na hindi kita tatakasan. Gagawa't gagawa ako ng paraan na bayaran ka. But we want to know more. Bakit ba nakuha mo yung pera na yon? Kasi Kuya Boy, di ba, kung para sa anak or may nagkasakit or nagipit, tayo naman handa tayong tumulong eh. Pero kung sasabihin mo, kasi akala ko lalaki, nagsugal ako. So, syempre, kami, against naman kami tumulong sa mga taong ayaw rin tulungan yung kanilang sarili. But by writing us, we see the desire, di ba, that you want to correct this. So, ate, sa iyong palagay, no, ano yung mga batas na applicable sa sinasabi niya? Agree ako kay Alan na sana mag-usap kayo para alam ng pinsan mo, ramdam niya na sigurado kang magbabayad. Pero in the meantime, inip na inip ang pinsan mo, yun na, sinisiraan ka sa Facebook, ano ba laban mo doon? Well, yung mga legal arguments na pwede mong gamitin is possible na
sa civil code, damages. Ang ibig sabihin, naninira na siya di ba? Parang hinaharas ka niya, nakakasakit siya sa kalooban mo. It's a civil case for damages. The other one is criminal case for unjust vexation. Ang unjust vexation, very general yan na criminal provision na kung anuman na may ginawa ang isang tao na nakakasakit sa'yo you didn't deserve it, no? Sabi, in English sabi, it's vexing you, annoying you. Yung iniinis ka. Irritating. Ginagawa naman niya talaga sa'yo. So yun, may laban ka doon. Pero ako, bilang abogado, hindi ko i-recommend na ganun ang laban mo. Kasi number one, ikaw talaga ang may obligasyon na bayaran yung utang. Ang importante din sa akin is the example that you give your children. Sabi mo na apektado na rin ang anak mo dahil alam yata ng mga teacher na ginaganon ka. You don't deserve it naman na ganun-ganunin ka. Pero obligasyon mo nga magbayad. Kung ako ikaw, ipaliwanag mo sa mga anak mo na may obligasyon si nanay na bayaran ito. At hinuhulugan ko, siniseryoso ko. Hindi yan tama na kung ituring niya naman ako, parang hindi naman ako tao. Mali yun. Pero obligasyon kong magbayad. Kasi ayokong parang papamana mo sa mga anak mo rin na hindi mahalagang pangatawanan nila yung utang na yan. Kailangan, pag nagkautang ka, bayaran mo din naman. And on that note, that's why napag-usapan namin, kung willing ka makipag-usap sa isa nating lawyer and staff, pag-usapan natin yung detalye. Kasi Kuya Boy, pag nagbigay kasi kami ng advice, depende sa facts yan. Di ba? So pag sinabi namin libelous o kaya ay malicious o kaya sinabi against yan sa guidelines ng Securities and Exchange Commission sa mga online, it depends sa exact words na ginagamit. But we'd like to thank all of you. Nagugulat po kami. Napakarami pong nagko-comment sa ating social media, pouring their hearts out or referring other people. We'll do our best to be able to comment or accommodate or, if we can help solve the problem, why not, Kuya Boy, di ba? Tama. Huwag po kayong maalis. Dahil magbabalik pa po ang... Sa amin namamasukan si Jess bilang part-time kasambahay. Bali yung setup namin kay Jess, since pumapasok siya sa eskwelahan, pinapapasok namin siya tuwing umaga ng 7:30 and then sa gabi pumapasok din siya ng 7:30 at parehas yun na around 1 to 1.5 hours kada pasok. Madidescribe ko si Giselle bilang sobrang sipag niyang na bata. Tsaka mabilis siyang maka-pick up, hindi mo na siya kailangang utusan. Mabait siya, magalang. Yung nakikita ko doon sa quality of work ni Giselle sa bahay, namamangha ako sa kanya kasi bilang 17 years old, ang dami niya nang alam sa bahay kumpara mo sa ibang mga bata na hindi nila alam yun. Kahit ano ipagawa mo sa kanya, kayang-kaya niyang gawin. Kaya kami sumulat sa CIA with BA dahil gusto naming matulungan si Jess sa kanyang pag-aaral dahil nakita naming mag-asawa na sobrang nagsusumikap siya sa pag-aaral, no? Knowing na isa siyang honor student, kahit na medyo hirap sila sa budget, sa pang-araw-araw nila sa pamilya nila, gumagawa siya ng paraan para makasurvive araw-araw, na para makakuha ng pangbaon, pambili ng projects. Para sa akin, ang nakikita kong magandang regalo para kay Giselle ay yung magagamit niya para sa kanyang pag-aaral. Para sa akin, isang malaking regalo yon para sa kanya ngayong Pasko. Kailangan ko pong magtrabaho habang nag-aaral kasi ayokong iasa lahat dun sa ate ko. Nakikita yung sarili ko na nahihirapan din siya. So, tinutulungan ko na lang siya. And isa yung maging working student kesa naman na nasa bahay lang. Nung pagkabata ko po, separated na po talaga yung parents ko.
Yung totoong meaning para sa akin ng Pasko is yung magkasama-sama kayo ng family mo. Kasi dun sa family, andun yung pagmamahal. And especially hindi naman, porket malayo sa isa't isa is wala na din yung pagmamahal. Iba pa rin yung magkakasama kayo at nakikita niyo yung isa't isa. And nagkakaroon kayo ng communication na talagang personal and natatanong niyo kung ano yung mga bagay na mga nangyari or na nagawa nila. Maraming salamat. Please welcome Choi, Jez, and Cherry. Si Ate Pia at Kuya Alan. Hello. Magandang araw po. Maraming salamat. Pakiulit lang kung anong iyong wish para kay Jez. Bali yung wish ko po sa kanya is yung something po na makakatulong sa kanya sa kanyang pag-aaral. No? So, nakita po namin ng wife ko na talagang porsigido siyang makatapos and yun po, nakita naman din po namin yung result nung pagsusumikap niya. So, isa po siyang honor student ngayon. So, ang wish ko po talaga para sa kanya ngayong Pasko is kung papalarin po talaga na mabigyan siya ng scholarship, na makapag-aral po siya sa isang magandang eskwelahan. At the same time, yung materials po na ginagamit niya sa pag-aaral, which is kung papalarin po na mabigyan siya ng gadgets or laptop po na makatulong po sa kanya na makapag-provide ng mas magandang outputs po or activities. So what came into your mind na parang, let's not give up, let's find someone or some group na pwedeng tumulong kay Jez? So, unlike po sa ibang mga kabataan, hindi ko naman po nila lahat, Kuya Alan, pero unlike po sa ibang mga kabataan ngayon, kabatch niya na parang nakafocus sa panglabas na kaanyuan, sa pagpapaganda, pagpapakit sa crush, parang ganyan. So, sobrang layo po noon kumpara po kay Jez na nakita po namin na talagang nakafocus siya sa kung ano po yung mas importante, which is yung pag-aaral po at sobrang pagsusumikap po talaga. So, ngayong pong Pasko, sabi ko po sa wife ko na huwag natin palampasin yung chance na hindi natin ma-bless si Jez. So, paano mo naisip yung show? So, yun po, nakita ko lang po na nag-browse lang po kami ng wife ko and then narinig din po namin na yun nga, may segment po si CIA with BA na willing po silang mag-help dun sa mga tao na lalapit po. So, nag-try lang po kami ng wife ko. Sabi ko po na, yun nga po, subukan natin, baka naman. So, step of faith lang, wala yes kang po, expectation. Yes. Opo, yes po. At nariyan, Kuya Alan, ang ating regalo para kay... Yeah. So, Jess, may gift kami sa iyo. So, inisa-isa naman kasi ni Choi. So, this is a computer, laptop. Thank you po. This is a little bit of savings money muna. Later on, maybe sa pag-aaral mo. Oh, thank you po. Maybe, maganda Pasko naman, Kuya Alan, Ate Pia. Buksan niya ang mga regalo. Yeah, why don't you, Yeah. diba? At habang ginagawa yan, ay meron kaming regalo para sa iyo, Choi. Maraming salamat. Thank you po. Ito naman, para sa magkapatid. Ito, isa kayo ni Jez. Okay, yan. So, meron ka nang gagamitin. Ito naman. Tingnan nga natin. Kung ano naman ang isa. Buksan na rin natin. Buksan na. Oh, may lalagyan pa. Oh. Thank you po. So, Jess, anong pangarap mo? Pangarap ko po maging nurse. Oh. Kasi po, isa po yun sa gusto rin po ng mother ko. And yun din po yung gusto kong i-pursue pag nagkataon po talaga. So, anong year mo na? Grade 11 po. Sige, so ituloy mo lang yung pagsisikap mo. Yes. Guidance ng mga tao katulad ni Joy, your family. Yung pangarap mo nga to serve your family and community. Babantayan ka namin. We just want you to leave you with this concept. Napakasarap tulungan ang isang taong tinutulungan yung sarili niya. Yes po. Kaya, di ba, kaya si Choyan, yung wife niya, gusto kang tulungan kasi nakita nila di ba, yung parang wala kang pakialam what you're doing, you'll do your best. So continue doing that. And, I'm excited for your future. Thank you po. Ate Pia, would you like to say something? Yeah. Well, I'm just really inspired to see you. I'm very happy to see that you have the support you need. Nagsasariling sikap ka, like Alan said, but you have the support you need, and God bless the people around you because it's our job. That's what I tell people. It's our job to help young people find their future. So I'm happy to see it. So, Jess,
continue what you're doing. Yes. Okay. Cherry, bilang kapatid, anong nais mong sabihin? Patuloy lang po niya yung pagsisikap niya. And then, nandito naman po kami. And especially ako, kapatid niya, na tutulong sa kanya sa mga kailangan niya, ganyan. Merry Christmas. Maraming salamat. Choy, anong nais mong sabihin bilang pagtatapos? Gusto ko lang po magpasalamat sa CIA with BA. Maraming salamat po sa opportunity na binigyan niyo po sa amin. Sobrang saya ko po at alam ko sobrang saya din ng wife ko na nanonood sa atin ngayon na nag-grant po natin yung wish ni Jess. Halika. There. Hindi naman kayo madalas dito. Just now naman kayo nandito. Maraming salamat. Oo, ayun. Napaka-pretty mo pa naman. Oo. Jess, final words. Ikaw. Iha. Gusto ko magpasalamat, especially po sa inyo, na nag-grant po yung wish ko. And especially din kala Ate M and Kuya Choy na naging tulay para matupad din po yung sariling or yung wish na gusto din po nila sa akin. And kung para naman po sa iba, alam ko na nahihirapan tayo. But then, ituloy lang po natin yung kung ano yung nasimulan natin. Kasi in the end, it will be worth it naman po. Continue to be a good girl and God bless you. Maraming salamat sa inyong pagdalaw sa amin dito sa aming munting programa. Merry Christmas. Merry Christmas. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang... Cayetano in Action with Boy Abunda would like to take visit at B6, Bonifacio High Street, BGC Taguig. Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. 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 We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hey! Merry Christmas! The Taguig Carolers. Palakpakan natin muli sila. We won't go until we get some. Kaya, andito na. Maraming salamat. Nandiyan si Kuya Alan, Ate Pia. Maraming salamat sa inyong pangangaral sa amin. Thank you. Thank you. Merry Christmas. Thank you for spreading some Christmas cheer. There. Okay. Maraming salamat. Merry Christmas. Palakpakan po natin. The Taguig Caroler. Ako hindi ko makakalimutan ang pangapasko ko dahil sa carol. Hindi, totoo yun. There's really something about the, di ba, yung praising God and using music and yung bringing people together. That's right. Ang saya lamang. Bahagi din ng tradisyon ng Kapaskuhan, lalo na sa mga klase, sa mga magkakaibigan, ay may munita rin. Yeah, Di ba? yeah. Eh, hindi tayo exception doon. Meron din tayo ngayong gabi as we celebrate Christmas. Okay, may kulang sa atin. Tawagin natin. Sige. Oo, so kasama natin ngayon si Mayor Lani Cayetano to join us. Merry Christmas! Merry Christmas! Caller pala tayo, Lan. Yes, of course. Kailangan nakasunod sa theme. Oh, Mayor Lani, siguro ngayon ang ating mga kababayan sa Taguig ay
Siguro by this time, nakahanda ng mga mesa. Yes, sigurado yan. Dahil sa Taguig, importante talaga no, na sineselebrate tong okasyon na to kasama yung pamilya. Very, modern ang Taguig, but very provincial pa rin. Yes. Kaya nape-preserve pa rin up until now ang kaugaliang Pilipino. At alam mo naman tayong mga Pilipino, napaka-big deal sa atin ang Kapaskuhan, di ba? Sobra. Wait, speaking of which, imbitahin mo naman sila sa special place natin in Of Taguig. course, ang ating Christmas by the Lake, di ba? Napaka-unique. Ito ba you should... It was just... Hindi pa. So what happens there? Ito ang pinakamalaking light spark sa Pilipinas. 6 na hektarya sa tabi ng Lawa, Laguna Lake. All free, pati parking. Libre yan para sa mga kababayan Pati parking? natin Pilipino. And alam mo ba, tuwang-tuwa kami kasi hindi lang to nagdudulot ng kaligayahan sa mga Taguigueños. Nitong mga nakaraang linggo, ang bisita natin, may mga taga Batangas, may mga taga Bulacan, pati mga balikbayan. We really hope that more people can come over, see it, and hopefully it will spark other areas around the country. Ako naman, as mayor of the city, it's a wonderful opportunity for me to show the other side of Taguig. Beautiful lakeshore, ang aming first district, ang tabing Lawa namin. Kasi very rich in history, makikita nyo yung kultura namin at mararamdaman ninyo yung kaugaliang Taguigueño. Diba? Ngayon naman, dahil Pasko, tayo may exchange gift. Tayong apa. Mauna na ako. Ikaw na. So, ang nabunot ko, ang aking better half. Ano kaya to? Tatlong ginawa kong gift kasi wala talang maisip na isa lang. Unang-una, roses. Kasi si Lani, maganda pero matinik. So, ibig sabihin, matinik. She keeps me honest. Pangalawa, recently, she's taken up doing her devotion sa morning. And then, she likes to write. And natutunan namin, you have to see your vision, di ba? And then write it down. But aside from that, kinukulit niya ako sa gabi. Kaya sabi ko, sulat mo na lang. So, kinuha kita ng magandang favorite color mo, pink na pen. Wow. Pero alam kong marami kang complain sa akin. So, may refill na. Thank you very much. And pangatlo, she likes music boxes. Thank you so much. But the reason I like this is because for me, siya ang music box ng Taguig. I hope you like your... No, thank you so much. gift. Much appreciated. Hawakan ko. No, si Alan talaga very thoughtful yan. Ay, ganda naman. I appreciate it, love. Ang next naman ay... Ang nabunot ko, ang hirap, na-pressure nga ako eh. Ay walang iba kundi si Tito Boy. Oh, wow. Ang hirap na hirap talaga akong pumili ng regalo. Ay, ako gusto ko sana ako nakabunot sa'yo. Kasi love na love ko siya rin. Pero can you help me, love? Pero pare-pareho to. So, ang bigay ko sa'yo ay ito. Wow. Okay. Buksan natin, ha? Buksan mo rin yan, love. Naisip ko na ito yung ibigay sa'yo, Tito Boy, kasi una-una, alam ko napaka-prayerful mo. There. Pinili ko siya, hindi lang dahil hilig mo siya, pero napakaganda nung mga messages na nasa loob. May I read it? Bawat isa, iba yung send. Iba-iba yung send. At iba rin ang message. Iba-iba din, yeah. So yung first, nothing gives rest but the sincere search for truth. Alam mo yan, si Tito Boy, talaga naman. Ito naman, it is, in general, the unexplored that attracts us. Ikaw. That's from Lady Murasaki. And the last one, no age is too early or too late for the health of the soul. Paalala. Ganda. Tito Boy, thank you ha. Maraming salamat. Alam ko na madami kang nabibigyan ng gabay, madami kang nami-mentor, at isa na kami doon. Thank you for being a shining light, not just to your family, but also to people like us. No, maraming salamat for sharing your light to many people. God bless you. Merry Christmas. Thank you, man. Appreciate it. Ito yun. Mahilig talaga ako sa kandila. Thank you, Lani. Ito ilalagay ko muna dito. Ako naman, ang aking nabunot ay si Ate P. Dinamihan ko rin ang aking regalo narito. Pero isa lang box ang dadalhin ko.
Wow. Ito naman ang aking ibinigay kasi... Oh my, hindi ako magugutom. Sa aking mga hiling. Mula sardinas hanggang... Saka Pinoy na Pinoy lahat. I love sardines. I love sardines. That's right. Thank you. Sige, alis na. Thank you. Thank you, bye. Ilalagay lang natin ito dito. Ako nagpa-thank you, parang nagpapasabi akong baka pwede namang makain. Pero, maraming salamat. Excited kaming marinig kung sino yung nabunot. I know, right? Like parang isipin natin kung sino ba. Hulaan mo nga, Lani. Hoy, nga, ang hirap eh. Pasensya na mga kababayan, wala na tayong oras. Merry Christmas po sa inyong lahat. So, yung gift ko sa'yo, Al, years ago, baka mahulaan nila ni in general what it is. Because years ago, parang I would be embarrassed to give it to you kasi as an ate, parang nape-pressure kita. You know, parang pag sinabi kong, pag ito yung binigay ko, alam mo na kung ano yung meaning. Pang-exercise? Yes. Buksan mo na kasi excited ako. Unang-una, may bag. Oh. May gym bag. Gym bag. Ano siya? W. Bella, that's a sikat na player. Pero buksan mo para malaman mo kung ano yung sport. Ano yung bago mong sport? May bago ka ng sport. Oh! Kali mo yung plastic. Ito yung bago niyang sport, yung paddle. So, thank you, ate. Kaya kung nabunot kita, Kuya Boy, yan din regalo ko sa'yo. Kasi pinopromote Ba't sila ni nagsimula na? Yeah. I have to mention the second part of the gift. Coaching sessions. Para yung, importante yun. Yung tanong na mahirap, hindi na mahirap yun pag may coach. Yes. Merry Christmas. Hope you Merry like Christmas. gift from each other. Thank you, Lani. Thank you. Maraming salamat. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po. Ang... Alan Piapik, dito po sa Cayetano in Action. Ngayon ay Christmas in Action. Kasama ho natin ang ating mga nagagandahan at gagawin po ang mga lawyers. At for the first time, Maritin! Ngayon lang, di ba? Usually kasi nanonood lang kayo eh. Pero ngayon, dahil Merry Christmas, kasama Maritin. Siguro naman, mga attorney, you know the law. You know the rules, okay? Maritin? Okay, tayo na tayo. May mga mananalo ng 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 pesos. Dali lamang. Last four standing dito sa harap maglalaro, si Abby handang-handa na. Okay. In 3, 2, 1, go! Ano nang gumanon siya eh? Sino? Oy, asa lang ka? Sino? Siya, ikaw. Uno ka na? Ayan. Oo. So, sino ang unang maglalaro? Sila Jackie. Kung sino man ang namanalo sa inyo ay mga kalaban si Ate Pia. Ang consolation prize may 2,000 pesos. Ang mananalo ay may pagkakataong mga kalaro. Si Ate Pia. Okay, dito tayo. Dinaang ka sa sindat. Congratulations. Maraming salamat. Jay, halika na. Nako. Halika. Okay, sa pangatlo, ha? Maritin. And 3, 2, 1, go! Ay, ang ganda. Dali. Dali, nahihingal ako. Patos na. Patos na. Patas. Two winners na. Okay. Now is the time. 3, 2, 1, go! My God! 10,000 pesos!
Okay, pagbutihan mo. Okay, pagbutihan mo. Alright, team, go! Pag binabalikan nyo ba, ano ba dapat ang ginawa nyo, Maritim, para nakapasok kayo sa final? What went wrong? Kuya Boy, ulitin natin sila lang. Kayo lang daw. Halika dito. Dito. Kayo lang. Okay. Hi, Charles. Apat. Oh, 3, 2, 1, go! Panalo. Saan mga panalo? Okay. Oh, ngayon yung... There. Ready? 3, 2, 1, go! Isa sa inyo ang mananalo ng 10,000 pesos. Ayaw ni Kuya Alan at Pia na walang mananalo mula sa Maritim. Okay? 3, 2, 1, go! Maraming salamat. Ang saya naman ng ating... Kuya Boy, di ba kung may kasabihan na laughter is the best medicine? Siguro, sa dami talaga ng problema, gumawa ng activities na lalabas lang yung joy, di ba? Lalabas lang yung... So, iba sabihin, legal show, tapos meron silang kasiyahan. Hindi lahat po ng problema sa batas po nasosolve. We need to laugh. We need to have fun. Di ba? Nabubuo natin ang palabas dahil sa inyong lahat. At dahil dyan, meron kayong mga peanut butter roll. That's diba? from 7. Mula sa 7. Sa High Street. Maraming salamat. Itong dalawa, iuwi ko na. Thank you. Ang bigat niya. Ano yan? Sugar-free. Sugar-free yan. Libre yung sugar. At yan ay dahil sa ating mga sponsors, Poison Cakes. Palakpakan natin. Maraming salamat. Chicken Wings. Ethel's Grazing Table. Maraming salamat. Thank you, Ethel. Maraming salamat. So ayun, isang gabi na naman ng mga legal, ano bang tawag natin? Mga legal talk. Diba? Legal talk at saka... Legal queries and discussions. That's right. At kasi yan, higit sa lahat. Alam mo, Kuya Boy, even without written law, may tinatawag na natural law. Sinasabing parati, doon tayo sa tama. Diba? Even without yung batas na pinapasa ng mga legislators, alam naman natin kung ano yung tama at mali. And while we wish you a Merry Merry Christmas, tama na mahalin ng Diyos, tama na mahalin ng kapwa. Yeah, that's true. And what better way to celebrate Christmas with people we work with and people who we have come to know as family. So thank you so much to the people here with us and to all of you watching. Thank you. Merry Christmas po. Kaya tatapusin na lamang po natin sa isa pang awitin. Mga kaibigan, please welcome Miss Rita Daniela. The stars are brightly shining.